ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni Papa San Pio X. We are celebrating the feast day of Saint Pius X. Siya po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Ang pangalan po talaga niya ay Giuseppe Sarto. Pero nung siya'y naging pari, naging napakabanal niya. At nung siya ay naging Santo Papa, pinalaganap niya ang pagtanggap sa banal na komunyon araw-araw. May malalim na debosyon si San Pio X. sa banal na misa. At ang motto niya ay, ibalik ang lahat kay Kristo. Instaurare omnia in Christi. Kung araw-araw pinapakain natin ang ating mga katawan para tayo lumakas, para magawa natin ang ating mga trabaho, bakit ginugutom natin madalas ang ating mga kaluluwa? Ano ang pang-araw-araw nating pagkain para sa ating loob, para sa ating puso? What is our daily bread? It is the Eucharist. Kaya muli tayong bumabalik sa banal na misa, hinihiling natin kahit nasa espiritual na paraan lang na lumakas muli ang ating pangangatawan, ang ating mga kaluluwa para magawa natin ang kalooban ng Diyos. At para tayo po ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, humiling muli sa kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa tinuro niya at pinakitang halimbawa. Pinagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon,
nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahin mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan, kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo. Makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsasabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginohoy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nagaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginohoy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nananahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lupa silang matirahan. Wala nang makain kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginohoy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit,
sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa higipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginohoy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangangagutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginohoy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Hallelujah. 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 Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtaak sa totoo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sabi, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, may tanong lang po ako sa inyo. Payag ka ba na may kahati ka? Kung nagtitipid ka, pwedeng pumayag ka na meron kang kahati. Di po ba? Halimbawa, makihati ka sa bayad ng tricycle. Pero, merong iba kang kasama, okay lang naman yun. May kahati ka sa renta, sa apartment. Pero, may kasama ka sa kwarto na hindi mo kakilala. Ganon talaga. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nakakabuti ang may kahati. Halimbawa, kapag may kahati ka sa wifi, anong mangyayari? Bumabagal ang signal. Di po ba? Okay lang naman sana kung kahati mo sa kuryente ang mga kapitbahay mo. Pero unfair naman kung ikaw lang ang nagbabayad sa bill. Di po ba? Tanong ko po, masaya ba kayo kapag kinakausap nyo ang inyong mga anak pero hindi kayo tinitignan? Nakatingin lang siya, nakayuko siya sa kanyang cellphone? Naglalaro siya, paminsan-minsan, sumasagot, opo, pero hindi kanya matitigan. Alam mo, naririnig kanya. Pero alam mo din, hindi kanya iniintindi. Nakakainis po yun. Di po ba? Kasi alam mo, kahati mo ang cellphone sa atensyon niya. Parang wala siyang respeto nun sa'yo. Isa pang halimbawa, bumili ka ng soft drinks. Pero bago ibigay sa'yo yung bote, uminom muna yung tindero dun sa soft drinks mo. Anong mararamdaman mo? Diba? Magagalit ka? Payag ka ba? Of course, hindi. Di po ba? Hindi ka matutuwa. Kasi pati ba naman ang merienda mo, nagbayad ka naman. Nakikihati pa siya. Kaya pong mga lalaki, tanong ko po, payag ba kayo na may ibang lalaki ang mga misis nyo? Yes or no? No, masakit po.
Kayo po mga babae, payag ba kayo na merong ibang babae amang mister nyo? Lalong-lalong hindi. A big no. Amen? May kaibigan nga po ako, Muslim. Kahit na alam naman po natin na pwedeng mag-asawa ng marami ang mga Muslim na lalaki. Pero sabi pa rin po nitong babae, yung bisis niya, ako, Father, ayaw ko na may kahati. Ako lang dapat. Bakit? Dahil ang tunay na pagmamahal, gustong maging buo. Amen? Mga kapatid, ganito rin ang nararamdaman ng Diyos. Hindi siya naiinggit dahil insecure siya. Naiinggit ang Diyos dahil mahal niya tayo. Kaya, nung tanungin ng ating Panginoong Jesucristo, anong pinakadakilang utos? Hindi siya nagsabing, ang mahalin mo ang Diyos kapag may oras ka. Hindi rin natin narinig na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang Diyos kapag wala ka ng problema. Hindi rin sinabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng kalahati. Ang sinabi niya, napakalinaw. Ibigin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pansinin niyo, ang utos ng pagmamahal ng Diyos, hindi po 50%, hindi rin po 80%, hindi 99% din. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Ibig sabihin, 100%. Amen? Kapag nagtira ka kasi ng kakaunting masama, yan ang naninira sa buhay mo. Kung ngang may nakita kang maliit na langaw dun sa iyong pagkain, kakainin mo ba? Hindi po. Hindi po ba? Kahit na iisa lang yan, langaw pa rin yan. Marumi pa rin yan. At ganyan din po sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kung may natitira pang masama sa buhay mo, kung may natitira pa ring kasalanan sa puso mo, mahirap mahaling buong buo ang Diyos. Amen? Minsan, naririnig ko po ang ibang mga mag-asawa, sinasabi nila, ang perfect na pagmamahalan daw ay yung 50-50. Pero alam niyo po, mali yun. Kasi yung pasyente doon sa hospital, kapag sinabihan siya ng doktor, 50-50 na yan. Ano pong ibig sabihin? Siya'y naghihingalo. Malapit na siyang mamatay. Hindi po ba? Ang tunay na pagmamahal, hindi pwedeng nag-aagaw buhay. Ang tunay na pagmamahal, dapat nagbibigay buhay. Amen? At hindi ka makakapagbigay buhay kung kalahati ka lang. Amen? Kung nga po, kapag 20% na lang yung battery mo, nagmamadali kang maghanap ng charger. Di po ba? Pero bakit kapag 5% na lang ang pananampalataya mo, ang dami pa ring dahilan. Sinasabi mo, busy ka, bukas na lang, maghahanap ka ng oras para magdasal. Kapag gusto mo, mabuhay yung cellphone mo, agad-agad, sinasaksak mo, sinacharge mo. Pero kapag gusto mong mabuhay ang kaluluwa mo, dapat ibigay mo ang buong oras mo, buong atensyon mo sa Diyos. Amen? Meron pong isang maliit na bata. Minsan, lumapit po sa pare. At nagtanong, sabi niya, Father, bakit po ba kailangan buong puso, buong isip, buong kaluluwa natin mahalin ang Panginoon? Ngumiti lang po ang pari. At sabi niya, Iho, tanong ko sa'yo, kapag sumakay ka ng eroplano, gusto mo ba isa lang yung pakpak ng eroplano? Tumawa po yung bata, sabi niya, hindi po. Kapag inoperahan ka ng doktor, tanong po ng pari, gusto mo bang marinig sa kanya na, alam mo, ginawa ko yung the best ko? Mga 75%. Gusto mo ba yon? Sumagot po ang bata, hindi po. Kung tumatawid ka sa tulay at nakita mo, 90% lang yung tulay na natapos. Gusto mo ba yon? Hindi po, sagot ng bata. At sabi ng pare, kapag buo ang pagmamahal mo sa Diyos, buo din ang grasya at kabutihan na matatanggap mo mula sa Kanya. Nakakatawa tayo minsan, gusto natin yung the best. Ayaw naman nating magbigay ng the best sa Panginoon. Kung gusto mong buong-buo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, bakit binibigay mo sa Kanya yung tira-tira lang? Minsan, ganito tayo Kapag sweldo, una naiisip natin yung mall. Kapag linggo, unang naiisip natin outing. Kapag may libreng oras, Netflix, Facebook, TikTok, YouTube. Kapag
wala nang natira, bakit yun lang ang binibigay natin sa Diyos? Parang ang Diyos, extra lang siya sa ating buhay. Di po ba? Pero hindi. Ang Diyos dapat ang sentro ng ating buhay. Bakit kailangan nating mahalin ng Diyos ng buong buo? Kasi buong buo, nagbigay siya sa atin. Ang hirap kasi sa atin, nagmamahal tayo para makatanggap tayo eh. Di po ba? Bakit nagbibigay ng bulaklak yung lalaki doon sa babae? Kasi gusto niyang makuha yung matamis na oo niya. Bakit nag-o-overtime ang isang empleyado? Kasi gustong magpa-impress. Gustong makatanggap ng sweldo. Bakit nagdo-donate sa simbahan? Tumutulong sa parokya. Umaasa na sagutin ng Diyos ang kanyang dasal. Yan ang pagmamahal natin mga tao. Umiibig tayo kasi umaasa tayong makatanggap. Pero kailangan nating ituwid yan. Bakit ba tayo dapat umibig sa Diyos? Umibig sa ating kapwa? Kasi kapatid, una na tayong nakatanggap. Kaya dapat tayong umibig sa Kanya. Dahil ang pag-ibig natin ay pasasalamat lang sa Kanya. If you will love not because you want something in return. That is selfishness. But if you will love because you are grateful. Be grateful because you have already received something good from God. Amen? Napakaganda po ng turo, sabi ni San Agustin. Saint Augustine taught us, our hearts are restless until they rest in you. Ang hilig kasi nating naghahabol ng mga bagay na kala natin magpapasaya sa atin. Ang dami nating ninanais. Pero hindi naman talaga nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Isipin nyo, yung mga iba may pera na, pero hindi pa talaga masaya. Yung iba may bahay na, pero malungkot pa rin. Merong iba, sikat na sikat, pero may duda pa rin. May takot pa rin sa kanilang mga puso. Ang tanong bakit? Dahil may bahagi sa ating puso na tanging Diyos lang ang makakapagpuno. Amen? Pero nakakamangha, kahit na hati ang ating puso, hindi sumusuko ang Diyos sa pagmamahal sa atin. Yan ang kabanalan ng Panginoon. At kung babasahin niyo po ang salita ng Diyos, ang Biblia, nakasulat, the Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Hindi madaling magalit ang Diyos. Paulit-ulit niya tayong tinatawag. Paulit-ulit niya tayong pinapatawad. Paulit-ulit niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Hindi dahil deserve natin, kundi dahil mahal na mahal niya tayo. Pero sana naman, wag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin, mabait naman si Lord eh. Patatawarin naman niya ako. Tao lang naman ako. Oo, patatawarin ka niya. Pero hindi naman ibig sabihin yan na pwede mong paulit-ulit siyang saktan. Nasasaktan din naman ng Diyos sa ginagawa mo eh. At tandaan niyo, may hangganan ang buhay natin. May oras lang tayo dito sa mundo. Pag wala na tayo, haharap tayo sa paghuhusga ng Diyos. At ang tanong ng Diyos bandang huli, hindi naman niya titignan yung ating mga naipon, yung ating mga nakamtan sa buhay. Simple lang ang tanong ng Diyos pagkatapos ng ating buhay, gaano ka nagmahal? Gaano kalaki ang iyong pag-ibig? Mga kapatid, sa huli, may pagsusulit ang ating buhay. Hindi po IQ test, hindi po physical exam, hindi rin po beauty contest. Ang huling pagsusuri ay love test. Pero ang tanong, papaksa ka kaya kay Lord? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Madalas, aminin man natin o hindi, hati ang ating mga puso. Di po ba? Kalahati nasa Diyos, kalahati nandun pa rin sa kasalanan. Pero pangalawa, sa pamamagitan ng banal na misang ito, magpatulong po tayo. Sana huwag tayong magsawang magmahal sa Kanya, magmahal sa ating mga kapwa. Dahil kapag nagmamahal tayo sa Kanya, hindi tayo mauubos, hindi tayo masasaktan, at hindi rin tayo maliligaw ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin,
Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbaan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuhang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, binunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayon aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin dawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan at niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang na may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio. Loobin mo kaming magdiwang na may pagtalima sa tagubilin ni San Pio ika-10, na may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay mataimtim na makaganap at mapakinabangan ng wagas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatotoo magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol
kaisa ng sambayanan mo dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan pinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isa salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang kalahating pagmamahal ay hindi totoong pagmamahal. Kahit naman po sa mga gamit natin pag sinabi, yung kalahati niyan, original. Anong ibig sabihin? Fake pa rin yun, hindi po ba? Kung talagang original, 100%, lahat ng parte nung bagay na yon dapat ay original at tunay. Hindi po ba? Kung ang inyo pong diesel, ang inyo pong gasolina ay nilalagyan ng tubig, ano pong mangyayari sa inyong sasakyan? Masisira yan. Kaya delikado ang kalahating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil kapag kalahati lang ang pagmamahal mo sa Diyos, ang kalahati niyan sigurado ay sama-sama. At kahit nakatiting lang ang masama, ang papasukin mo sa iyong puso, yan ay maninira. Magmahal ka sa Diyos, hindi dahil merong kang gustong matanggap, magmahal ka sa Diyos dahil gusto mong magpasalamat. May tinanggap ka na sa Diyos. Ang mismong buhay mo at napakarami mong pagpapala tinatanggap araw-araw. Di mo lang makita kasi nabubuhay ka pa sa pagkakasala. Kaya naman itong ating hilingin
Naway, araw-araw maibigay natin ang buong buo ang ating sarili sa Kanya. Umpisahan natin sa pagsisimba. Sana pag tayo'y nananalangin, buong atensyon natin, binibigay natin sa Diyos. Amen? At kapag buong buo, binibigay mo ang iyong sarili sa Kanya, buong buo, makakatanggap ka din ng pagpapala, ng grasya, siksik, liglig, umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.